personal na ano ko lang, sagot ko, controversial ata to. So, good afternoon everyone. So, today kasama natin si Sir Ricky Avellino, ang CEO and founder ng Avellino Management Corp. So, hello sir, good afternoon. Hi, good afternoon. Baka gusto niyo pong mag-hi sa ating mga viewers. Hi everyone. Hello guys. So, yun, baka gusto niyo pong mag-share sir ng inyong mga personal stories regarding sa pagiging responsible sa money management. Ang tinutukoy mo ba ay experience ko or Yes, the sir. importance of money Personal management? stories niyo po. Okay, ganito yan. Actually, nag-mature lang ako about money matters or management of money. Nung ako'y nasubukan ko na maging independent. Nagsimula ito nung ako'y nag-work as a quality control engineer or manufacturing engineer sa Laguna. Doon ako nag-mature at doon ko nakita ang importance ng pera or money. Siyempre, nung dati, nasa bahay ako, nasa pudar ako ng mga magulang ko. So, siyempre, pag ganun, hingi ka lang kay mami, daddy. Pero di naman ganun kami well off. Pero siyempre, nakadepende ka sa kanila. So, hindi mo pa nakikita yung value. Sabi nga nila, you can only know the value when you are carrying the pail na. Kung ikaw na mismo yung nag-iigib ng tubig, doon mo makikita yung kahalagaan ng tubig or ng timbak ng tubig. Ganun din sa pera. Nung nagpunta na sa Laguna, ako na yung nag-work. Naging independent na ako, malayo na ako sa family ko. So doon ko na kita yung kahalagaan or value ng money. Siyempre, pag nandun ka sa malayo sa pamilya mo, kapag wala ka talagang pera, talagang wala. Di mo lang kung saan ka kukuha ng pagkain, di mo lang kung saan paano ka makakain or pambili or pamasahe or ano man babayarin or sa rent ng apartment, paano ka makakabayad. So doon nag-mature ang aking pag-iisip about money. And sa experience ko, doon ko nakita na, of course, marami na rin tayo na mapag-aralan na naintindihan na kailangan mo mag-save, kailangan mo mag-invest, kailangan mo mag-ganito, ganyan. Pero iba pa rin pala talaga pag yung actual na, nandun ka na mismo. So, nandun na ako, siyempre, as an engineer, ang ano natin yan, mindset natin yan, pag malaking pera, ganito, ganyan. So, nandun na ako, okay naman, above average naman, pero kulang pa rin. Pagka tanggap ko ng sahod ko, parang, una, malaga pa, tapos bilang, pag malapit ng pag after 5 days or 10 days, wala ka nang naubos na. Saan napunta yung pera ko? So doon ko nakita na napaka-importante pala pag kailangan i-manage yung pera mo. Sabi ko nga sa isip ko noon, alam mo, kahit na doon na ako kung nag-work na ako sa Dagupan o sa lugar namin, kahit na ganito lang ang i-income ko, ganito kaliit, kayang-kaya ko mag-save. Doon lang naisip ko, sabi ko. Kaya parang gusto ko na umuwi noon eh. Tayo, nung bata pa tayo, ayaw natin na pakita na tayo ay nahihirapan. Gusto natin makita na well-off tayo, sabihin sa magulang natin, sa family natin. Ayaw nating ipakita na ganun yung situation natin. So, tinatanong nila, nakamusta nila ako. Sabi ko, okay lang, ganito, ganyan. Mas okay naman, mas gano'n, ganito. Pero, kasi pag mag-isa mo talaga, parang wala ka na aasahang iba. So, sa experience ko, napaka-importante na magkaroon ka ng financial education. Ngayon, dahil sa experience na rin and patuloy ako nag-aaral about financial matters, about financial education, talagang, kasi yun ang business ko na, yun ang ginagawa ko. I teach people how to plan and save for their financial goals in life and to how to achieve their dreams. So yun na yung role ko ngayon. Kaya talagang this experience at sa mga continuous na pag-aaral din, yun nga, talagang napaka-importante dapat financially educated ka. Dahil
kung wala kang yun, kahit na gaano kalaki ang pera mo, bukas wala na yan. Ang bilis maubos. Na-try ko na 1 million, 2 million, 5 million. Wala pang isang buwan, naubos na. Di ko alam saan napunta, saan nabigay. So, discipline din, saan na rin doon yung discipline, tsaka kung hindi ka financially educated, ang bilis mawala, di mo rin alam makuha or, kasi di ba, tatlo lang yan eh. Learn how to earn and learn how to keep and learn how to multiply your money. So, yun, napaka-importante talaga pag financial educated ka, tsaka you know how to manage money. Paano po ba kayo nagsimula, sir? Nagsimula, bilang alin? Sino po ba kayo nung bata kayo? Paano kayo nagsimula? And also, paano niyo po natuklasan na gusto niyo pong magnegosyo? Dati pa, gusto ko na mag-business and parang yun ang gusto ko na sa business. Si father ko, parents ko. Pero hindi ko alam kung paano simulan, kung paano ba talagang dapat gawin, ano mas steps. Pero nung ito kwento ko lang, experience ko before, nung elementary ako, I think 9 years old yata ako nun. Kasi mahilig ako sa gagamba. Kung yung mga naglalaro dyan ng gagamba dati. Parang addict ako dyan sa lalaro niyan, yung mga spiders. Dati, nung bata ako, bumibili ako ng mga gagamba, ganun, tapos kalagaan ko. Pero dumating yung time na sa school namin, meron nagbebenta ng gagamba. Pero bawal siya magbenta dahil outsider siya. Tapos private school, so hindi ka pwedeng basta-basta pumasok at magbenta. Tuliin siya ng guard. So, 9 years old ko, yung nagbebenta na yun, mga siguro 13 or 14 years old, mga ganun. So, 9 years old ko, ganun ang agwatan namin. Pero noon, ang ginawa ko that time, kinausap ko siya, sabi ko, sige, ganito, akong bahala, tulungan kita na magbenta ng gagamba sa school. Hati tayo sa kita. 9 years old ako noon. Tapos siya, mga 13 or 14, high school na siya noon. So, sige, punta ka sa bahay ng Saturday, mag-usapan natin kung paano. At turuan kita kung paano ka magbenta at ilan yung makukuha ko, ganun, at makukuha mo. So, doon nagsimula. Pag binabalik-balikan ko yun, parang nung bata pa lang pala ako, nagbi-business na ako. Imagine 9 years old, tapos yung taga-benta ko is 13 years old siya, 14. Alam ko pa yung pangalan niya, si Kuya Louie. So, doon, sabihin, parang meron na pala ako parang siguro natural na or ano. Pero nagsimula ako sa business talaga. Nung nag-work ako as an engineer, parang, nahihirapan ako. Gusto ko mag-level up. Gusto ko na umangat at mas gumanda yung, kasi parang sabi ko nga, akala ko kasi dati pag engineer ka, akala ko maganda na agad ang buhay mo eh. Akala ko ang income mo agad, ganito nakalaki agad. Yung pala, mabiruan nga namin, kaya nakita ko rin sa Facebook, biruan namin na ang pagiging engineer na ang sahod daw ay 50,000 minimum, isa scam. Parang pag nung natanong ko doon, hindi pala ganun ang income. And yun nga, so hanggang sa nag-aral din ako, nagbumili ako ng mga books about business. Isa na doon yung si Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Doon ako first na na-open about business and yung ganito, ganyan. Tapos meron din ako mga nakausap, mga sinalihan na kung ano-ano. Ano yung mga sinalihan ko. Iyon, hanggang sa na magpapatay na lang ako ng negosyo. Hanggang sa nag-decide ako, umuwi ako ng Dagupan, ng lugar namin, ng city namin, at nagpatayo ako ng business. Nagpatayo ako ng franchising. So nagpapa-franchise ako noon that time. Mga buko shake, siomai, gano'n. So nagpapa-franchise tayo ng gano'n. Okay naman, pero sobrang hirap. Sobrang hirap kasi lahat ng actions, lahat ng gagawin ko, or kahit na meron ng mga nag-franchise, napakahirap pa rin kasi lahat lang kilos mo may kapital. Lahat may gastos. Tapos, syempre, ikaw, pati pag-set up lahat, syempre, kahit na meron kang, wala pa naman akong ganong kalaking kapital, so halos lahat akong gumagawa.
Sa akin lang, secretary lang, tapos konting mga taga-benta rin. So, ang hirap, nahirapan ko talagang hindi ganun kadali. Hanggang sa, okay naman. At saka pala, meron pa kasamang beauty products yun. At kaya marunong akong kung paano magpunas, ganyan lang mukha. Kasi may kasama nga beauty products din. Hanggang sa nalaman ko, sabi ng father ko, sabi niya, nasa business ka na. Why not try in financial industry business? Sabi niya. So ako naman, dahil bata ako, gustong-gusto kong matuto, gustong-gusto kong madagdagan ng aking kaalaman. Sige, sabi ko, para matuto ako kung paano ko in financial industry, financial services, or paano ko mapapasok sa negosyo ko. Kasi sinubukan ko, and then na-realize ko, maganda pala nasa financial industry ka, financial services. Kasi, number one, yung mission mo. Yung mission mo is really to help people. Really to help people plan and save for their financial goals in the future, in their life. So, ang ganda pala ng mission. You are really helping people. Yung product mo, napaka-importante pala. Kaya, yun ang una, number one, yung mission. And number two, of course, yung income. Maganda pala yung income. Ang laki pala. Kapag close lang ako ng ganito, ang laki na ng return at tuloy-tuloy pa. So, ang ganda pala nito. Hindi pala ganun kahirap. Hindi kagaya ng business ko na lahat ng gagawin ko, mayroon akong capital. Kahit na meron na nag-franchise, minsan ayoko na may mag-franchise dahil mapapagod ako physically. Tapos yung oras ko, tapos pati effort. So, pati resources, of course. Yun, hanggang sa na-realize ko, ganda pala ng nasa business ka ng financial industry. You're helping people, at the same time, you are really earning. Yun, doon na nagsimula hanggang sa through consistency and hard work, yun, nakapag-buo ko ng team na talagang mga reliable leaders, reliable team na matutulungan nila ako, matutulungan ko sila. So, umpisa, siyempre, tuturuan mo sila kung paano gagawin, tutulungan mo sila, and then, at the same time, pag habang tumalaki na, pati sila rin. So, mutual, magandang relationship. Pero hindi ganun kadali, ang dami pa next challenges, pero doon nagsimula yung sa business. Ano pong opinion nyo about this question? Diploma or diskarte? Diploma or diskarte? Uso yan ngayon eh. Yes, sir. Uso yan na katanungan, napapanood ko rin yan sa mga YouTube tsaka sa Facebook. Diploma, diskarte. Merong sagot dyan si Boss Toyo eh. At meron din sagot dyan sino na isa, yung bata pa. Actually, hindi mo masagot yan ng diretsahan, ng specific. Kasi depende yan kung ano ba ang purpose mo. Anong purpose mo sa buhay? Kung ang purpose mo sa buhay ay ganito, or ganyan, doon pwede mong masagot na, kasi kung diploma o diskarte, depende kung ano yung purpose mo. Kasi ang purpose mo, kung yumaman ka, yumaman lang literal pera lang, pwede naman yung diskarte. Pero kung gusto mo ay, yun, yumaman ka rin na pangmatagalan, pwedeng sagot mo doon ay diploma. Kasi ang diskarte, hindi naman ibig sabihin na pag may diskarte ka, hindi naman automatic ang resulta niyan ay magkakaroon ka ng maraming pera. Yung diploma, hindi rin ibig sabihin na ang resulta agad niyan ay may pera ka rin agad. So, both pareho na hindi ganun agad ang resulta. Pwede, hindi natin naman masabi na pag diploma pinili mo, pwedeng yumaman ka, pwedeng hindi rin. Meron din mga employees or staff, mga nagtatrabaho na yumayaman din. Meron din naman mga sa diskarte, umasa, yumaman din. Pero kung pag-uusapan natin yung purpose mo sa buhay mo, sa pag-diskarte lang yung nasa sayo, minsan ang purpose mo niyan, dahil kapag diskarte, nagmamadali ka lagi. Kasi ang diskarte kasi, pag ginawa mo to, minsan ang ano mo dyan, yung instant eh. Instant na return eh. Ang hirap sagutin kasi may narinig na ako eh, so pwedeng magiging bias na. Pero sa akin, mas maganda talaga yung combination. Diskarte at diploma. Kasi yung purpose mo, if you want to help people, maganda, meron kang kaalaman,
educated ka, pangalawa, may diskarte ka. Kasi anong ituturo mo sa team mo, anong ituturo mo sa grupo mo o sa mga kasama mo, kung puro diskarte ka. Kasi ang diskarte, minsan, quick result ang hinahanap mo dyan. Kasi you cannot give what you do not have. So kung ang gusto mo, paano mo sila matuturuan na ganito ang dapat, kung hindi mo naman alam yung theoretical or theory and yung behind the reasons kung paano makukuha ito. Ang education kasi long term yan at hindi yan, sabi nga, di ba, yan yung pinapamana ng magulang na hindi mo mananakaw. Kasi pag educated ka, kasama na dyan yung yung ethics mo, kasama na dyan yung moral, kasama na dyan yung good character, yung sa purpose mo sa buhay mo. Pag educated ka, kasama na yan package yan. Hindi lang naman about pera yan Kapag diskarte, karamihan survival yan Nagiging yumayaman dahil nagkakataon na yung diskarte niya nag-lead to reach to wealth. So mas maganda talaga yung combination para at least kung yumaman ka dahil sa diskarte, kaya mong pangalagaan dahil educated ka. At the same time, dahil educated ka, yung potential na lumaki yung ulo mo, malilimitahan or hindi masyadong mangyayari yun dahil educated ka, alam mo na hindi dapat maging ganun. Alam mo na meron kang sinusundan na meron kang reference na sinusundan na dapat ganito, na ano yung bawal, ano yung right character, right attitude. Kaya hindi malilimitahan na lumaki yung ulo mo. Meron pa rin lumalaki yung ulo kahit na educated, pero at least, kasi kaya nga sabi nga dito, sabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So wisdom doon, combination na yun yung diskarte tsaka educated Kung meron kang purpose na napaka-important talaga yung purpose mo kasi kapag diskarte lang, hindi long term yan Dahil pag diskarte, instant yan ang hinahanap mo dyan. Kaya nga dumidiskarte ka para may pangkain ka sa ngayon. Dumidiskarte ka para may paano. So, yun nga, pinaka-the best talaga is yung dalawa. Meron kang educated ka at may diskarte ka. Para alis mapangalagaan mo kung ano yung naabot mo, kaya mong pangalagaan in the long run. At the same time, kaya mo ipasa, dahil educated ka, kaya mo ituro kung ano yung experience mo at nalalaman mo. In your opinion, sir, mahalaga pa po ba ang college? Or sir? Personal opinion ko Yes po, sir. And as a negosyante po, sir, mahalaga po ba na makapasok pa sa college or optional na lang po siya? Yun, sa purpose pa rin. Or ano bang purpose mo? Depende sa purpose mo. Kung gusto mo maging doktor, syempre, kailangan mo mag-college. Hindi ka magkakaroon ng license. Kung gusto mo maging attorney, kailangan or ganito, kailangan mag-aral. Pero pag gusto mo lang gusto maging negosyante, ang entrepreneur at yumaman, personal na ko lang, sagot ko, controversial ata to Sa akin, kung purpose mo ay para yumaman, hindi na ganun ka, kasi sa elementary and high school, natuturo na doon ng meron pa ba yung GMRC dito ngayon? So, dati nabutan good manners and right conduct. Natuturo na yun elementary and high school. So yung character building, yung mga right attitude, natuturo na doon. Sa college kasi, yan na may major ka, kung ano yung pagkaaralan mo. Kung maging engineer ka, syempre kailangan mo mag-college. Kung gusto mo maging doctor ka, mag-college. Kung mag-aaral ka kung maglolo ka, kailangan mag-college. Pero pag gusto mo magnegosyo at yumaman, sa akin, ito na. Yes, sir. Controversial to Sa akin naman, hindi na ganun ka-importante ang college. Kung gusto mong yumaman na pag-usapan. Pero ko sinasabi na hindi kailangan, pero hindi na ganun ka-importante. Kasi ngayon marami ng web source ng education sa YouTube, sa Google, marami na. Ang dami na pwede pagkukuhanan ng tsaka pwede yung mga courses lang na short courses. Sa internet, pwede na rin yun, mag-enroll ka ng mga short courses. Pwede ka nang mag-aral ng MBAs about business or ganito, ganyan. So, napakadali na information ngayon. So, napakadali na talaga. So, para yumaman, napakadali na ngayon. Yung college, hindi na ganun kalaki ang impact kung ang purpose mo ay para yumaman. Pero importante pa rin, mag-college, mag-aral pa rin. Kasi,
Yun nga, para meron kang reference at may batayan ka. Iba pa rin kasi just in case, mga tinatawag na just in case, at least graduate ka, meron kang bachelor. Ano naman pong masasabi niyo sa mga nagsasabi na money can buy happiness? Money can buy happiness. Sabi nila, ang happiness ay depende sa perception ng tao. Minsan, maliit na bagay, pwede ka na maging matuwa, pwede ka na maging happy or mas maging matuwa ka na agad. It helps you to be happy, pero yung word na happiness talaga, it cannot buy happiness. Kasi pansin mo yung mga mayayaman, yung mga, minsan sila pa yung mga problemado, maraming problema. Kasi ang happiness nga, decision mo yan eh. If you will be happy today or not. Kahit na marami kang problema, pero decision mo sa mindset mo, magiging happy ka, pwede ka maging happy. Yung nakita ko nga sa Facebook, yung mga bata na nanalo, na para nag-contest, yung isa number 1, yung isa number 2, sa number 3. Yung number 3, tuwan-tuwa. Tapos yung number 1, nakita na yung number 3 na tuwan-tuwa, parang nalungkot na siya. So doon pa lang, hindi pala doon sa naabot, kung ano yung naabot mo or kung ano yung meron ka. Depende yan sa mindset mo or decision mo or ano bang magiging gusto mo. Are you grateful sa kahit na maliit na bagay o malaking bagay? The real happiness kasi makikita natin yan kay Lord. Doon natin makikita yung real happiness na kahit na ang daming problema sa paligid, you will find peace and happiness if you have the Lord Jesus Christ. Sa akin yun, if you will ask me. Pero yung money, it can help. Kasi siyempre, kung anak mo, gusto niya ng laruan, bilihan mo, matutuwa siya. Pero that's temporary. Di ba? Pag nawala yun, nasira na yun, malungkot na naman siya. It can help, pero it cannot buy. Kasi the bottom line, ano pa rin, decision pa rin nung person if he will be happy sa small or big na kung anong meron sa kanya. So it cannot buy happiness, but it can help you to be happy. It will always be your decision if you will be happy or not. Ano po yung pwede niyong i-share sa mga viewers natin na nagawa niyo na? Or mga stories or personal stories po na nagawa niyo na mahirap paniwalaan pero nagawa niyo? Kumbaga, sir, testimonies. Nung nag-start kasi ako dito sa financial services as an agent, and then after 6 months na-promote, then after 2 years na-promote na naman hanggang sa nagpatayo ng sarili kong agency and company. Pero siguro yung napakalaking na-experience ko na blessing na hindi mo inaasahan. Kasi nung goal ko dati, para nagkaroon ako ng goal, ang goal ko, pinag-pray ko din yun na magkaroon ako ng income per month na 500,000. Try natin na magkaroon ng 15 million na cash, yung talagang liquid, 15 million. So yung 500,000 na monthly na pinag-pray ko, binigay ni Lord 15 million na cash noong 2021. That's 2021. So yun, hindi ko inaasahan kasi actually nung nakuha ko yun, hindi ko alam na ganun pala kalaki yun. Parang bilis nga mag-release para may humihingi ng tulong or dali ko ng bigyan. Kasi sabi nga nila, ang pinakamahirap ay hit yung 1 million. Pero once na na-hit mo na yung 1 million, madali na yung mga susunod. Ano ko yung 15M. So, parang naging part of parang hindi na, parang normal na or parang alam mo na kaya na maabot. Kung talagang abot yung ulit or not. Para normal na sa cycle mo. So yun yung parang naging breakthrough, para naging turning point. Na-experience ko na yun. Parang na-open na ako sa para another level, another stage. Na kaya pala ito, hindi pala ganun ka... Yes, mahirap, pero parang si Lord kasi binigay niyan, parang yung mga pinaghirapan ko before, parang pinrepair niya na doon dahil para doon. Parang... And anyway, ang miracle talaga, hindi mo naman pag si Lord ang nag-decide ng blessing, ng miracle,
bibigyan niya. Many times na nangyari sa akin, siguro yun na lang ang ano natin para at least medyo simple. Thank you po, sir, sa pagsagot ng aming mga katanungan and the message po for the ating mga viewers. Hello everyone, basta tuloy-tuloy lang lagi ko nga sinasabi na you are here not just to start but to finish the race. Tuloy-tuloy lang, always remember God is good, yung mga blessings lagi naka-prepare yan sa atin. Nasa atin na lang kung paano natin aabutin o tatanggapin yung blessings na naka-prepare ni Lord para sa atin. God bless everyone! Okay guys, thank you and thank you, sir. Thank you guys for watching. Bye! Bye.